Yun po sa DepEd, matagumpay naman daw itong unang Catch-up Friday. Mabisa daw ito para kahit papano ay maiangat, makatulong, or ito daw ay makakatulong para maiangat nga ang academic performance ng mga estudyante. Catch-up Friday. Bago ba to? Mukhang hindi pa naman natin to naririnig. Diba? Kahit sinong nagdaang DepEd Secretary, mukhang wala pa namang ganitong programa. Maganda yung intensyon, natural na andyan naman yan. At yun nga, sabi ng DepEd, mabisa daw. Kahit unang catch-up Friday pa lang yan. Ibig sabihin, parang dry run pa lang. Kasi simula lang at nakita na nila na kung ano nga ay mabisa daw. Yun kasi yung problema sa atin. Paano natin makikita yung magandang result ng isang bagay? Kasi simula pa nga lang. Okay. Yan kasi. Anyway, tignan natin. Nakatutok ang unang Catch-up Friday sa Drop Everything and Read na ipatutupad sa buong Enero 2024. So ngayong January, ang kanilang acronym ay DEAR or Everything or Drop Everything and Read. Sa buong Friday or sa buong araw ng Friday, ang mga estudyante ay walang ibang gagawin kundi magbasa. Yan po. Ang pagkakaintindi natin, sigurado ganun talaga yan. Hinihikayat ng ahensya ang mga pribadong paaralan na magpatupad pa rin o na rin ng Catch-up Fridays upang makatulong na maiangat nga ang academic performance ng mga estudyante. Para sa akin din, karamihan sa mga estudyante natin o mga Pinoy na estudyante ay mukhang wala na talagang kagana-gana sa pagbabasa. At importante na andyan pa rin yung ating adhikain. Okay? Hindi pa rin dapat mawawala talaga yung pagbabasa. Kaya maganda itong programang ito. Yun lang, ito nga daw ay mabisa na daw. Totoo naman na posible talagang makita na nila na mabisa kahit sa unang araw pa lang ng pagpapatupad. Okay? Nakikita siguro nila yan. Pero sana, hindi maging yung tinatawag na ningas-kugon. Dahil alam niyo naman po, sa bawat programa, sa mga ginagawa natin, kahit saan man yan, ang mga Pinoy talaga ay mahilig dyan eh. Sa una, okay, pero bandang huli, hindi na magiging stricto doon sa implementasyon na itong programa nga na ito. Yun, maganda. So sa unang buwan, Enero, Drop Everything and Read. So merong isang araw, Friday ngayon, na lahat ng mag-aaral ay magbabasa. Buong araw magbabasa. Kaya lang, ang nakita natin, eto yon, meron tayong nakita. So, tinignan ko po ito. Sabi dito, hindi daw ito graded. So, walang katumbas na grades etong bawat Friday na activity na ito ng mga estudyante. Yun lang, medyo mahirap yan. Dahil, alam niyo naman ang mga estudyante, naandun pa rin sana yung fair or yung pagiging competitive sana nila ay lumabas pa rin. Dahil nung ako estudyante, naalala ko, lalo po akong nagsumikap sa pag-aaral dahil may competition. Yung competition na yun ang nagpapursige sa akin dahil ayoko namang mahuli. Ganun naman sana di ba? Yun lang, ulitin natin, hindi daw ito graded. So ano ang mangyayari kung walang grades? Ito ba ay makakamotivate? Baka kasi sa halip na magpursige ang mga estudyante, ay wala namang grades yan, hindi naman apektado ang grades natin. O di ba? Baka baliwaliin lang ng mga estudyante. Yun lang ang mahirap. Pero yun nga, nakakalimutan ng ating mga eskwelahan at syempre ang mga namumuno sa DepEd na ang pinakamalaking factor kaya lalong bumababa yung academic performance ng mga bata ay yung disiplina sa pag-aaral. Karamihan talaga hindi na nila alintana. Yung tipong, okay, go to school, then go home after all the subjects that day, go home. Ganun na lang Pero ano ba ang halaga? Sana i-instill sa mga kabataan yung halaga ng edukasyon at kung bakit kailangang lahat ay may
karapatan or dapat mag-exercise ng kanilang karapatan sa edukasyon, lalo na po syempre ang mga kabataan. Hindi na, wala na yung adhikain na yon. At yung disiplina ng mga bata sa pag-aaral ay naibabaling na sa iba't ibang bagay katulad ng social media. So sana yun ay pagtuunan din ng pansin ng DepEd. Good luck.